Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pinag-uusapan na sa mainstream media at sa social media. Yung hindi po pagtanggap ng Senado ng suspension order ng kanila pong Sergeant of Arms na si Aplaska dahil nga po sinususpinde ni Boying, mga kababayan. Samantalang ang NBI ay hindi po sinuspinde. Lalo-lalo po si Matibag at yung mga ahente o yung mga NBI enforcement na nambugbog sa security ng NBI ng Senado ni hindi man lang sinuspinde. Ibang klase ka, Boying. Pakinggan po natin si Boying na masama ang loob dahil hindi po tinanggap ng Senado ang gustong mangyari ni Boying. Pakinggan po natin ang balita at panoorin at komentuhan po natin. Ayaw pong tanggapin ng Senado ang utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Nakatutok si Darlene Kai. Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplaska sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Ayaw tanggapin. Yun nga problema no? Parang atake. Look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplaska. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Bukod sa suspension order, hindi tinanggap ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa panayam sa radyo kahapon, sinabi ni Aplaska na base sa kanilang pagre-review, hindi kita sa CCTV ang posisyon ng mga tauhan ng OSA at Marines noong nangyari ang putukan. Gayunman, sa isang pahayag kanina, nilinaw ni Aplaska na hindi totoong walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senate building kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Miyerkules. Gumana raw ang buong CCTV system sa mga naturang lugar. Sumunod daw sila sa hiling ng pulisya na mabigyan ng mga kopya ng CCTV noong Huwebes. Kahapon, kinumpirma ng PNP na pinag-aaralan na nila ang mga kuha ng CCTV. Kwinestyon ni Remulla ang pahayag na under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under attack. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwede yung, alam mo, That's what I saw. Yan po mga kababayan, ganyan po katindi ang ombudsman, mga kababayan. Kaya po, nakakalungkot lang po. Magpapataw ka ng suspension sa isang tauhan ng Senado na sila po ang talagang nagipit ng NBI. Una-una, ni hindi mo man lang inalam ang pangyayari, ang punot dulo. Bakit nahando ng NBI? Bakit nakapasok ang NBI? Hindi po ba? At yung sinasabi mismo ng Pangulo sa kanyang statement at ganun din ng NBI na wala na sila at sila'y pinaalis na doon sa NBI at doon mismo sa building, hindi naman po umalis ang NBI. Lumipat lang po sila sa GSIS. Ang GSIS po at ang NBI, ang Senado, ang GSIS at ang Senado magkasama po isang building. Hindi ka rin umalis. Hindi po ba? Kaya po yung investigasyon po ni Boying, mukha po yatang one-sided po yata, mga kababayan. Dahil mismo, yung sinasabi nga po ng Sergeant of Arms, mga kababayan, ang Senate ng Sergeant at Arms nila na si Aplaska, ito po yung sinasabi niya mga kababayan. Malinaw na malinaw po ang
Ito po yung pahayag po ng ating Sergeant at Arms ng Senado, si Aplaska, Defender of Senate, ayon po sa kanya. Totoo po iyon. Ito po ay kasama sa aming standard operation procedure. Nakita po namin ang mga tao na armado. So, as part of our procedure, challenge po namin sila. Verbal challenge. Nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba ninyo yung mga baril ninyo. O tama nga naman. Instead of lowering down the firearms, tinaas nila ang baril. So, nagpaputo kami ng warning shot. Tama po yun. Yun po kasi ang kanilang mandato at yun po ang rules ng Senado na depensahan. Di po ba? Dumepensa o depensahan ng Senate dahil ang Senate po ay isa pong independent body, hindi po siya nasasaklaw ng executive. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po ni Aplaska, totoo. Sabi niya, totoo po ito. Totoo po iyon. Ito po ay kasama sa aming standard operation procedure. Nakita po, yan po. Nakita po, basahin ko na lang po. Nakita po namin ang mga tao na armado. So, as part of our procedures, challenge po namin sila, verbal challenge, nung sinabi namin na bakit kayo armado. Ibaba nyo yung mga baril nyo instead of lowering down their firearms. Tinaas nila ang baril. So, nagpaputok sila. Hindi po ba? That's a warning shot. Trabaho po nila yun eh. Ano kaya gusto mangyari ni Boying? Mapasok sila na galing sa GSIS building, binaklas nila, nagbabarena pa yung NBI para makapasok sa Senado. At ang gusto ba ni Boying disarmahan ang mga security ng Senado, pati ang Marines na nagbabantay sa Senado, disarmahan ng NBI? Okay lang 'yon. Masyado kang bias yata, Boying. Hindi po basta-basta papayag dyan ang Senado. Ngayon, ito po'y usapin. Usapin po ito. Kung hindi po magkasundo ang Senado at ang ombudsman na si Boying, ito naman po ay dadalin. Makakarating po ito ng Korte Suprema. Korte Suprema po ang magbibigay po ng solusyon dyan. Hindi po ba? Pagka ganyang usapin na hindi po nagkakasundo ang ombudsman at ang Senado, ano po ang huling magre-resolba ng problemang ito? Ang Supreme Court. Kaya mapag-uusapan po nila yan. Kasi po, mga kababayan, sa tingin po kasi ng Senate, masyado kasing bias di umano ito si Boying. May nasaktan po kasi eh. May nasaktan na bugbog na mga tauhan ng Senado, ng kanilang parte ng kanilang security ng Senado. Bugbog sarado. Hindi po ba? At ang NBI mga kargado, naka-bulletproof, pumasok sa Senado at talagang tangka nilang kunin si Senator Bato. Yung hinihingi nga ng Senado, ayaw pa ibigay nila. Ayaw nga ibigay ni Matibag yung warrant of arrest na hawak ni Trillanes. Ayaw ibigay. Ayaw nilang isumite sa Senado yung warrant of arrest. Para malaman yung warrant of arrest ay aprobado po ba yun ng lower court o ng Korte ng Pilipinas? Kasi hindi po yun matatanggap ng Senado kung yung warrant of arrest ay galing sa ICC na hindi man lang nagdaan sa Korte ng Pilipinas. Dahil ang ICC ay hindi po tayo nasasaklaw. Meron tayong sariling sovereignty. Hindi po ba, Boying? At alam mo yan.
Hindi tayo miyembro ng ICC. Alam mo yan. Ikaw na nga mismo, Boying. Sinasabi mo, nung panahon na hindi ka pa ganyan, never mong papasukin ang ICC sa Pilipinas dahil hindi tayo miyembro niyan. Pangalawa, may sarili tayong sovereignty. May sarili tayong soberenya. Ikaw na mismo nagsabi niyan. Nung mga nakaraan na hindi ka pa ganyan. Hindi po ba? Pero ngayon, lahat ng ilalabas ng ICC na warrant of arrest, antimano, pinapapasok mo na at pinai-implement nyo na agad nang wala pang approval, desisyon ng korte ng bansa ng Republika ng Pilipinas. Kaya masyado yatang bias. Boying. Nagtatanong lang si Kamanong. Unang-una, mga kababayan, yung sinasabi nga natin, ni hindi mo man lang inimbestigahan ang NBI, pati yung ng bugbog ng mga NBI. Hindi po ba? Yung NBI na nambugbog do sa tauhan ng Senado, hindi mo man lang sinuspindi, 6 na buwan, kalahating taon mo, sususpindihin. Pambihira, samantalang sa mga ahensya ng NBI, wala ka man lang sinuspindi. Hindi po ba nakakasama ng loob yun sa Senado, lalo-lalo sa Senate President? Hindi po ba? Dahil una-una, hindi naman under ng executive ang Senado. Hindi po ba? Hindi po under. Hindi po yata katulad ng ombudsman, under na yata ng executive. Hindi kaya under na ng executive ang ombudsman? Di po ba? Kasi kung mga trabahante ng gobyerno katulad po ng Sergeant of Arms ng Senado, kung matino at maayos ang ombudsman, baka sumunod agad. Dahil yan po ang trabaho ng ombudsman. Hindi po ba? Sa mga empleyado sa gobyerno. Kaya nga kayo nag-iimbestiga sa mga anomalya. Hindi po ba iniimbestigahan yung mga anomalya ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Pati nga mga politiko, kayo pa rin. Ang tanong, kaya hindi matanggap ng Senado ang inyong investigasyon. Nagkaroon yata ng bias, Boying, kaya hindi matanggap ang suspension na binigay nyo doon sa kanilang Sergeant of Arms. Dahil yung investigasyon nyo, nakatutok lang kayo sa Senado. Hindi naman lang ninyo inimbestigahan yung karapatan ng Senado na kukubkubin ng NBI ang Senado, kukubkubin dahil lang sa warrant of arrest na ayaw ibigay sa Senado ni Trillanes. Mag-imbestiga kayo ng tama. Nakatanggap-tanggap sa Pilipino at katanggap-tanggap sa Senado. Yan ang imbestigahan nyo, yung katanggap-tanggap. Hindi kasi katanggap-tanggap sa Senado, lalong-lalo sa Senate President na bago, at lalong-lalo sa mga Pilipino, yung ginawa nyong parusa ng 6 na buwan sa kanilang Sergeant of Arms, samantalang sa NBI, wala kayong pinataw na suspension. That's unfair sa tingin ng mga Pilipino, sa tingin namin, at sa tingin ng Senado sa pangunguna ng Senate President. Hindi po ba, Boying? Masyado yatang pinoprotektahan nyo ang NBI. Samantalang ang Senado, wala man lang proteksyon na nakuha sa inyo? Nagtatanong lang po. Trabaho ninyo na lahat ay imbestigahan. Hindi para kilingan at kampihan ang iilan dito. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kababayan, si Boying. Ngayon, ang tanong po, tama po ba? At parehas po ba? At wala po bang kinikilingan? Hindi ba bias si Boying, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Tama po ba at hindi bias si Boying sa desisyon niya na suspindihin, mga kababayan, ang Sergeant of Arms ng Senado na si Mau Aplaska? Tama po ba si Boying? O may katwiran
At tama rin na hindi sundin ng Senate President at ng Senado ang suspension ni Aplaska. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Jem Aris sa United Arab Emirates. Ani Jo. Tatay Nick ng Toronto, Canada. Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA. Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, nabanggit na po natin. Arthur Estraniero ng USA. Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At thank you po. At shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po ay maingatan sa kapahamakan. Konting tiis na lang po mga kababayan at hindi naman po magtatagumpay ng panghabang buhay nila ang kasamaan na ginagawa po nila sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.